Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o sa Japan. Narito ang malinaw na paliwanag tungkol sa murang internet sa Japan at ang tuntunin tungkol sa NHK fee. Murang internet sa Japan. Sa Japan, maraming pagpipilian para sa internet. Depende sa budget at pangangailangan mo. Narito ang mga opsyon. Ang pocket Wi-Fi or portable router. Ito ay madaling dalhin kahit saan. At ang presyo nito ay humigit kumulang lamang sa 3,000 yen hanggang 5,000 yen kada buwan. Maganda ito para sa solo user o sa short-term stay, home fiber internet or Hikari. Pinakamabilis at stable. Ang presyo nito, mga 4,000 yen hanggang 6,000 yen kada buwan. Ito ay kailangan ng kontrata. Karaniwan, 2 taon. Chip SIM, MVNO. Ang halimbawa nito ay ang EEJ Mio, Rakuten Mobile, UQ Mobile, at ang presyo mula 1,000 yen hanggang 3,000 yen kada buwan, depende sa data. At ang pinakamura kung mobile data lang ang kailangan. Ito ang mga pamamaraan. Kung gusto mo ng pinakamura, piliin ang low-cost SIM or MVNO. Kung kailangan mo ng stable na internet sa bahay, masulit ang Fiberflan na may promo ukol sa NHK TV fee. Ang NHK ay ang National Public Broadcaster sa Japan. Narito ang mga pangunahing patakaran. Kung may TV ka o anumang device na kayang tumanggap ng NHK broadcast, tulad ng TV na may tuner, kailangan mong magbayad. Hindi optional. Ito ay ayon sa batas. Obligado ito kapag may TV. Magkano naman ang dapat nakabayaran? Ito ay nasa 1,100 hanggang 2,200 yen kada buwan, depende kung satellite o basic lamang. Narito ang mga importanteng detalye. Kahit hindi ka nanonood ng NHK, basta may TV ka, kailangan pa rin magbayad. Kung wala kang TV, legal kang hindi magbayad. Minsan, may kumakatok na NHK collector sa bahay para magpasign ng kontrata. Maaari ba itong iwasan? Kung wala kang TV, oo, maaari mo itong iwasan. Wala kang device na tumatanggap ng broadcast signal. Pero kung meron man technically, required kang magbayad. Ang kabuuan, pinakamurang internet, SIM plans o pocket Wi-Fi. Ang pinaka-stable, FiberNet or Hikari. Ang NHK fee, required kung may TV. Hindi kailangan kung wala kang TV. Maraming tao sa Japan ang hindi nagbabayad ng NHK kahit may TV. Pero hindi ibig sabihin na legal ito. Narito ang paliwanag. Bakit may hindi nagbabayad ng NHK kahit may TV? Ang karaniwang dahilan, hindi sila nag-sign ng kontrata. Kailangan muna ng kontrata bago ka singilin. Iniiwasan ng iba ang pakikipag-usap sa NHK collector. Hindi pinapapasok o hindi pinapansin ang collector. Door-to-door ang NHK agents. Kung hindi ka magbukas ng pinto, mahirap silang makapag-process. Akala nila optional ito. Maraming foreigners at kahit locals ang nalilito sa rule or ayaw lang magbayad dahil hindi nila ginagamit ang NHK. Pero ayon sa batas, required kang magkaroon ng kontrata at magbayad kung may TV ka. May mga kaso na hinahabol sa korte ang hindi nagbabayad, lalo na kung may kontrata na. Ano ang maaaring mangyari kung hindi ka nagbayad?
Kung wala kang kontrata, mas mahirap kanilang pilitin agad. Pero kapag nag-sign ka na at hindi nagbayad, pwede kang singilin legally. Hindi ito criminal case, pero pwedeng maging civil case. Totoo ba na pwedeng magbayad gamit ang credit card? Ito ang karaniwang katanungan. Pwede kang magbayad ng NHK gamit ang credit card. Narito ang mga paraan ng pagbabayad. Credit card, bank transfer, automatic debit, payment slip, sa conveni or sa bangko. Karaniwan, mas gusto nila ang automatic bank withdrawal o credit card para tuloy-tuloy ang bayad. Papaano kung may dumating na NHK sa bahay? Hihingin nila na mag-sign ka ng kontrata. Hindi sila pwedeng pumasok sa bahay mo kung hindi mo papayagan. Ikaw ang magdi-decide kung makikipag-usap ka o hindi. Sa kabuuan, required ang NHK payment kung may TB, pero may mga taong umiiwas. Hindi agad enforce kung walang kontrata, pero may legal risk. Pwede kang magbayad gamit ang credit card o bank. Sa madaling salita, marami ang hindi nagbabayad. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.